Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw po, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng anibersaryo ng katedral, ang inang simbahan ng ating bansa. Well, sa English po, dedication of the Cathedral of our Diocese ng Maynila, Cathedral. Siguro isang tanong na dapat natin pagnilayan ay ang tanong, ano kaya ang purpose ng simbahang ito, ating katedral? Structurally, itong building, for example, anong kahulugan, anong layunin, ano ang purpose? At sa pasimula, gusto kong pagnilayan natin ang salitang dedication. Ang salitang dedicate po ay mula po sa Latin na dedicare. Ang ibig sabihin po ay, sa English, ay to devote or to consecrate, to make holy, consecrate, to make holy. Ibig sabihin ng to devote, naalala niyo yung kantang Devoted to You. This one is only for you. Diba? Yan pong ibig sabihin yan. To devote. Ito po'y para sa mga deboto. Para sa mga deboto. Alam niyo, mahirap makahanap ng taong deboto. Diba? Devoted, committed sa iyo. Iyong iyo. Kahit anong, ang deboto po, let's say we are devoted to this church, kahit anong iskandalo pa ang pagdaanan ng simbahang ito, hindi ko iiwan. Yan po ang deboto. Fanatic is, di ko gusto ang pari, alis ako dyan. That's a fanatic person. Pero ang deboto, kahit sinong pari pa dyan, I will stay and support the church. Yan po ang deboto. To consecrate is, again, to make holy. Ang ibig sabihin, ang purpose nitong simbahan is to make us holy. Gawin tayong banal. Ang simbahang ito ay banal, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa ang nagtayo nito ay banal na si Jesus. At alam nating, He is with us, nananahan sa simbahang ito. Tamang-tama sa ating gospel, sabi ng Panginoon, my house shall be called a house of prayer. Moving on, 3 bagay po. 3 things na dapat nating gawing banal o mapabanal, hamon sa atin. Una, bilang Kristiyano, we are called to yung panahon gawing banal. Halimbawa, tawag sa atin, keep holy the Sabbath day. Keep holy the Sabbath day. Itong araw na pong ito, kakaiba sa ibang araw. Kakaiba sa irang araw. Kakaiba. What else? To keep things sacred, meron tayong mga sagradong bagay sa simbahan. Halimbawa, itong table na ito, sabi ng isang monsignor, itong table na ito, hindi pwedeng gamitin sa labas para pag-inuman. Because this table is only to be used, dapat lang sa simbahan for celebrating the Mass. So, hindi siya pwedeng paghiwaan ng karne. Hindi. Because this table is dedicated for that purpose only. For the celebration sa ating simbahan. And what else? To make our lives holy. Buhay. Banalin ang buhay. Ano ang sabi ng Diyos Ama? Be holy as I am holy. So, 3 bagay, panahon, sacred things, at saka ang buhay natin. We are asked by God to devote all these things, to make our lives holy. And I believe that's the meaning of ng kapiyestahang ito, ang kahulugan ng kapiyestahang ito, is to remind us ng original na purpose ng simbahan, ng structure ng simbahan, to gather in one place. Originally, the early Christians would gather sa mga malilim na lugar like hillside, di ba? Tapos later on, nung tinutugis na sila, they would gather in houses. Tapos later on, tinanggap ng society, binigyan ng struktura, ganitong building. And now, we are here. Tayo'y nagdadasal. We go to a place, to a certain place, as one community, to pray to God so that God can make us holy. So that we can be closer sa tagapagpunda
tagapagpunda ng simbahan. Magsit